Si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang naging panauhing pandangal sa ginanap na 4-day Second Global Forum on Migration and Development sa bansa. Ito ay lubos na mahalaga para sa ating mga Pilipino dahil sa dami nating migrant workers sa buong mundo. Sama-sama natin panoorin ang buong detalye ng successful forum na yan dito sa Focus. The Philippines stands ready to champion the cause of migrant workers. We have established what is considered one of the best regulated expatriate worker programs in the world. On the basis of their contributions and of the nation's humanitarian responsibilities to its people wherever they are, our government works doubly hard to strengthen migrant workers' protection. Kasama sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagtitiyak ng proteksyon ng ating mga overseas workers, ang pangunguna ng Pilipinas bilang host country sa ginanap na ikalawang Global Forum on Migration and Development noong October 27 hanggang October 30. Ang 4 na araw na forum ay naglaan ng unang 2 araw para sa pagpupulong ng mga civil society mula sa 60 bansa, habang ang sumunod na 2 araw ay iginugol para sa mga pagpupulong ng mga representante ng pamahalaan mula sa 80 bansang kasapi. Nagsilbing keynote speaker si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pagbubukas ng government session noong October 29, na dinlohan rin ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon na nagbigay naman ng kanyang welcome remarks. Your agenda this week reflects a practical spirit. It emphasizes identifying, assessing, and sharing the many experiments in managing migration now being tried around the world. I'm also pleased that the protection of human rights features prominently in the forum this year. Only by safeguarding the rights of migrants and ensuring that migrants are treated with the dignity and respect due any human being can we create the conditions in which migration can contribute to development. 180 representante mula sa iba't ibang panig ng mundo galing sa civil society sector at government sector ang nagsama-sama upang mapag-usapan ang mga pangunahing isyung kinakaharap ng migration. Ang tema ng forum ay Protecting and Empowering Migrants for Development. Pinapangunahan ng DFA ang government sessions at ng Ayala Foundation ang civil society sessions. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagsasama-sama ng mga bansa upang mabigyan ng karampatang tugon ang palitan ng mga tao, husay at talino na siyang karaniwan sa migration. It is essential that the major economies of the world, along with strong representation from emerging economies who are the source of migrant workers, be part of the global consultations to resolve challenges in the global financial system and its impact on migrant workers. Napapanahon ng Global Forum sapagkat nangangailangan ng mga bansa na magtipon-tipon upang pag-usapan ng mas malalim ang tungkol sa mga karapatan ng mga manggagawa at ang proteksyon nila habang nasa trabaho. Gayon din, pinanghalagahan nito na matukoy at mapag-usapan ang mga aspeto, oportunidad at mga hamong kinakaharap ng migrants at ang kaugnayan nila sa kaunlaran. We must make a special effort to inform and educate people about how migration can be a benefit for all, and how migrants share common bonds and aspirations with people in the countries to which they have journeyed. This again is where this global forum can play such a crucial role. Sa loob ng 4 na araw, napagsama-sama ang mga dunong at talino ng mga kumakatawan sa pamahalaan at civil society mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang matagumpay na forum ay nagpalago ng kooperasyon ukol sa mga praktikal na hakbang
kung paano mapagtitibay ang ugnayan ng migration at development. This must be our commitment in the Global Forum for Migration and Development. We must work together for that transformation to a better world by ensuring that globalization is for everyone and not just for the strong and the fittest. By valuing the real contribution of all workers, migrants and non-migrants. A world where we're all equally and without discrimination part of a caring and sharing global community. We must work together to protect our migrant workers in times of financial and economic stress as the world is experiencing now. Sana'y nagustuhan niyo ang mga storyang tampok namin sa linggong ito. Samahan niyo kami muli next week para sa mga kaabang-abang at kapupulutan ng aral at inspirasyong mga handog ng ating programa. I am Julina Magdangal, hanggang sa susunod na linggo dito sa The Working President.